30 na si Amy, pero wala pa rin siyang boyfriend. Ayaw niyang tumandang dalaga kaya todo search siya sa internet ng mga binatang posible niyang maging BF. Halos lahat ng dating apps ay nasalihan na niya pero wala pa rin pumasa sa standard niya. Malapit na siyang sumuko. Inalis niya ang salamin sa mata. Mula sa harap ng laptop ay tumayo siya at namintana. Pagdungaw niya ay nanlaki ang nalalabo niyang mga mata sa nakita. Isang lalaking gwapo at may matikas na pangangatawan. Dali-dali niyang kinuha ang salamin sa mata at pinakatitigang mabuti ang lalaking nakatayo malapit sa gate ng dorm kung saan siya katiwala. Bumilis ang tibok ng puso niya nang mapatingala sa kanya ang lalaki. Agad siyang nakaramdam ng hiya at umalis sa bintana. Nag-doorbell ang lalaki. Wala siyang choice kundi harapin ito at tanungin kung anong kailangan. Anong lalaki na nagpakilala sa pangalang Homer, kailangan niya ng matutuluyan at nakita niya ang nakapaskil sa dorm na may bakante pa. Nagkakandautal na sinabi ni Amy na tamang-tama dahil may isa pang bakanteng kwarto. Pero kailangan muna niyang interviewin ang lalaki dahil hindi siya basta-basta tumatanggap ng border. Nagpaunlak naman si Homer. Ayon sa binata, isa siyang probinsyano na makikipagsapalaran dito sa Maynila. Mag-isa na lang siya sa buhay, kaya kailangan niyang dumiskarte kung paano siya mabubuhay ng maayos. Nagpakita siya ng mga dokumento kay Amy bilang katibayan na hindi siya masamang tao. Nakapasa naman siya kaya ipinakita na sa kanya ni Amy ang magiging kwarto niya. Pakiramdam ni Amy ay na-love at first sight siya sa binata at lalo pa niya itong nagustuhan nang ipakita sa kanya nito ang pagiging maalalahanin at maasikaso. Pagising niya ay may nakahanda ng almusal pero wala na ang binata. Umalis ito para maghanap ng trabaho. Nag-iwan lang ng note sa ref na siya ang nagluto ng almusal para kay Amy. Hindi nga lang naipagtimpla ng kape dahil baka malamig na raw pagising niya. Dahil doon ay tinutok sa tuloy ng mga borders niya ang dalaga. Mukhang natagpuan na raw ito ng one and only niya at bagay na bagay daw sila. Kunway naiinis si Amy sa pangangantsaw sa kanya pero deep inside ay kinikilig siya. Isang gabi, nabulabog ang lugar nila Amy dahil sa pagkakagulo ng mga tao. May umatake raw na aswang, dalawa agad ang nabiktima. Ang insidenteng iyon ay nasundan pa kaya't nabalot ng takot ang mga residente. Namili ng napakaraming bawang si Amy para ipalibot sa buong dorm. Papasok na siya sa pintuan nang sa dami ng bitbit niya ay nagkalaglagan ang mga ito. Nagkataong nandoon si Homer at dinampot ang isang bawang. Saka sinabi sa kanya na hindi totoong takot ang mga aswang sa bawang kaya wala iyong silbi, lalo na kung ang aswang ay nagmula sa malakas na lahi sa mataas na uri. Mapapatay lang ang aswang tulad sa kung paano namamatay ang isang vampira. Kailangan tarakan ng punyal ang puso. Hindi nakaimik si Amy. Nang gabing iyon, nagising si Amy sa alulungan ng mga aso. Ginapangan siya ng takot kaya naisipan niyang bumangon para siguruhin na ilak niyang mabuti ang pinto at mga bintana. Ngunit paglabas niya sa sala, ganun na lang ang panghilakbot niya nang makita ang isang aswang na kasalukuyang pumapasok sa bintanang winasak nito. Napasigaw siya ng ubod lakas nang magsimula itong humakbang palapit sa kanya. Agad namang narinig ni Homer ang sigaw ng dalaga. Maagap niya itong nasaklolohan sa aswang na aatake. Gamit ang sariling punyal ay tinarakan ni Homer ang aswang sa mismong puso nito, dahilan para bumagsak ito sa harapan nila. Tapos ay binuhat ni Homer ang aswang at inihagi sa bintana. Nilapitan niya ang nakatulalang sa Amy. Tinanong kung ayos lang ba ito. Tumango naman ang dalaga. Wala sa sariling napasandal sa balikat ng binata dahil nanginginig pa rin siya sa takot. Napanatag lang siya nang sabihin ni Homer na wala na siyang dapat ipag-alala dahil isa itong aswang hunter kaya hindi na siya muling malalapitan ng aswang. Dahil sa ginawang pagtatanggol sa kanya ay lalong nahulog ang loob ni Amy sa binata kaya naman isang umaga nang maabutan niya itong nagluluto ng agahan sa kusina ay siya na mismo ang nagtimpla ng kape para rito. Nang iaabot na niya ang taasan ng kape ay para siya nakuryente sa pagdampi ng kamay nito sa kamay niya. Nailang tuloy siya. Nahalata naman ni Homer ang pagkailang niya kaya humigop agad ito ng kape at sinabing napakasarap pala niyang magtimpla ng kape. Isang matamis na ngiti ang itinugon ni Amy tapos ay pinagsaluhan na nila ang agahan. Isang gabi,
Muli na namang napabalikwas ng bangon si Amy nang marinig ang pagkalabog ng pinto. Dali-dali siyang sumilip mula sa pinto ng kwarto niya. Nakita niya si Homer yon. Duguan habang papasok ng pintuan. Lalapitan sana niya, ngunit bago pa siya makalapit ay dalawang malalaking aswang na ang nauna sa kanya na humahabol pala rito, kaya't napaatras siya at napabalik sa silid. Nakontento na lang siya sa pagsilip. Ang mga boarders na nagsilipan din sa mga silid nila ay natakot at hindi na rin naglabasan. Nilabanan ni Homer ang mga aswang dahil malalaki ang dalawang aswang, kaya't nahirapan ang binata na patumbahin ang mga ito. Tila hindi tinatabla ng mga sipa at suntok niya. Masyado ring mabibilis para matamaan ng punyal niya. Walang mapagpipilian si Homer kundi ilabas ang tunay na siya. Siya na isa ring mabangis na aswang. Lumaki rin ang katawan niya, kaya't napulit ang suot niyang puting t-shirt na namula na sa dugo. Ngayon na nasaan yung aswang na siya, ay kaya na niyang tapatan ang lakas ng dalawang aswang. Sinakmal niya ang isa, habang isa pa na aatake sa likuran niya ay agad hinagip na isang kamay niya at binalibak sa konkretong dingding ng dorm. Muling bumangon ang aswang at akmang aatakihin ulit siya, pero hindi na ito nakaporma nang muli niya itong mahagip at iumpog sa ulo ng isa pang aswang. Sa huli ay pareho niyang napabagsak ang dalawang aswang gamit ang matatalas niyang kuko na ginawa niyang punyal para itarak sa mga puso ng mga ito. Siyak na siyak si Amy sa katotohanang bumalandra sa kanya. Nang makabalik na sa anyong tao ay humingi ng tawad si Homer kay Amy. Kung hindi man daw niya na ipagtapat dito ang totoo, iyon ay dahil natakot siya na layuan nito. Unang kita pa lang niya sa dalaga sa bintana ay tumibok na ang puso niya para rito, kaya inilihim niya ang katotohanan sa pagkatao niya. Pagkamat totoo na isa siyang aswang hunter, pero isa rin siyang aswang. Nayanggaw siya sa probinsya nila, isang kababayo na iinggit sa kanya, ang isa palang aswang, at napainom siya nito ng alak na may laway nito. Isang sumpa iyon ng pagiging aswang na sumira sa buhay niya sa probinsya. Dahil sa kanya ay namatay ang mga mahal niya sa buhay, ang mga magulang niya at kapatid. Kaya isinumpa niya sa sarili na hahantingin niya ang lahat ng mga aswang. Ilang taon siyang nagsanay sa tulong ng isang grupo na nakaalam ng lihim niya, pero hindi siya hinuskahan. Sa halip ay tinuruan siyang mabuti kung paano magpabagsak ng aswang. Una na niyang pinabagsak ang nangyanggaw sa kanya at isinunod niya ang mga kalahi nito sa probinsya. Nabalitaan niya na meron na rin mga aswang sa Maynila, kaya't lumuwas siya para hantingin din ang mga ito. Wala siyang balak tumigil hanggat may aswang na nabubuhay sa mundo, hanggang sa huling hininga niya. Hinaplos ni Amy ang pisngi ni Homer at tinanong ito kung hindi pa ba ito napapagod. Inamin ng dalaga na natatakot siya sa pagiging aswang ng binata, ngunit nananaig sa puso niya ang estrangherong damdamin na nararamdaman niya para rito, kaya humiling siya sa binata na subukang kalimutan ang nakaraan at tumingin sa magandang bukas na naghihintay. Tutal naman daw ay marami na itong napatay ng mga aswang, kabilang na ang nangyanggaw sa kanya. Baka raw panahon na para lumigaya naman ito kasama siya. Si Homer naman ang maplos sa pisngi ng dalaga at dinala ang isang kamay nito sa puso niya, saka sinabing magbabago siya para rito. Inalis ni Homer ang salamin sa mata ni Amy at saka ito masuyong hinagkan sa labi. Sabay nilang dinama ang nasumpungang pag-ibig. Ang mga boarders na mga nakasilip ang ulo mula sa kanilang silid ay naibsan ang takot at napalitan ng kilig ang nararamdaman.